Morena. At eto na ang tambayan ng mga mahilig saan. MILF, MILF, My Intimate Love and Fantasies. Sa ating episode na pinamagatang Kapag Kulang sa Linis, Ikiskis Mo. May kwento ako. Babae ako at share ko lang ang intimate love and fantasy ko. 38 years old na ako pero wala pa akong sariling pamilya. Mas pinili ko kasing unahin ang trabaho at nagdesisyon na saka na yun kapag may sapat na akong ipon. At bilang isang hotel staff, madalas akong ma-assign sa iba't ibang kwarto para linisin at pagsilbihan ang guests namin. Isa na ron ang kwarto na may regular guest. Sinabi sa akin ng manager ko na mag-ingat daw ako sa kwartong iyon dahil masungit daw ang guest ko doon. At ayaw ng pamali-mali. Siyempre, as a baguhan, sobrang ingat ako talaga. Miski pagpalit ng bedsheet, kailangan walang lukot-lukot, kundi malilintikan ako. Dumaan ang mga araw at naging maayos naman ito. Sinasabi nilang masungit, pero sa akin, parang hindi naman masungit, sir. Nag-thank you pa nga siya kada natatapos ako sa trabaho ko sa kwarto niya. Baka naman judgmental kayo, boss. Hoy, ba't mo ginaganon yung boss mo? Pero pabiro lang. Habang nakikipag-usap ako sa mga katrabaho ko, si sir na masungit, nagpapatimpla ng kape. Sabi ko, sige ako na lang. Total, ako yung bago. Why? Ganun talaga. Nagpapalakas tayo bago tayo eh. At pagdating ko doon sa kwarto ng aming regular client, nilapag ko na lang agad sa mesa yung kape. At pagkatapos, sinabihan ko si sir na nandyan na po sa table yung kape niyo, sir. Ganyan ba talaga dapat ang boses? Grabe yung kaba ko nung oras na yon. Na para bang may experience ko na ang kasungitan niya. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, lumapit siya sa akin. At sinabi ng masungit kuno na kliyente namin, "Oh, bakit naman parang namumutla ka?" Na para bang concern siya sa akin. Sabi ko, pagod lang po. Bigla naman siyang nagtanong kung may boyfriend na raw ako. Ako naman, isip-isip ko, ano ba tong si sir? Nakakaloka, pabigla-bigla kong magtanong. Kaya sinagot ko na lang ang kanyang katanungan. Sabi ko, wala pa po sir. NBSB po ako. At itong sir na ito ay bigla na lang tumawa. Joke daw yun. May nakakatawa pa sa pagiging NBSB? Tapos bigla niyang sinabi na, buti naman. Uy, available ka ba mamaya? Mag-dinner naman tayo. Ay, may pag-invite naman siya. Hindi na talaga ako makapagsalita noon. Ganito pala kapag may seryosong nagyayaya sa'yo na makipag-date. Kaya, sabi ko, sige po sir. Doon na lang po tayo magkita sa may Salcedo. At yun, since maaga naman ang out ko at malapit lang naman sa aking tinitirahang dorm, ay pumunta na ako. Ayoko naman kasing mapahiya kapag hindi ako pumunta. Pagkarating ko doon, sinalubong niya agad ako papunta sa table namin. At grabe yung restaurant, aba. Michelin ata. Lumipas na lang ang mga oras at marami na rin kaming napag-usapan tungkol sa buhay-buhay at doon ko nalaman na
no girlfriend since birth. Si Sir, hindi tayo sure. Baka naman chika niya lang yan, PR. PR. Kaya pagkatapos ng gabing iyon, uuwi na sana ako. At sinabi niya na sa hotel room niya na lang ako magstay kasi gabing-gabi na. Kahit malapit lang ang dorm ko, alam kong delikado pa rin maglakad ng gabi. Kaya hindi ko alam, parang epekto na yata ng mga nainom. Makarating kami sa kwarto niya. Patago akong pumuslit dahil baka makita ako ng mga katrabaho ko dun sa hotel. At sinabi ko sa kanya, Sir, hindi po ako ganitong klase ng tao. Wow! At kaya naman, na-realize ko na malaki ang respeto niya sa akin. At pagkatapos nun ay inulit-ulit niya ang pakikipag-dinner date. Hanggang sa nagkamabutihan kami at kami ay naging magkarelasyon. Aww, nakakatuwa naman. Hindi lahat pala ng fantasy nagdudulot ng masama. Minsan, sila pa yung nagbibigay daan para mahanap mo ang true love mo. Aww.